Lord, sa umagang kay ganda. Thank you Lord, sa mga pagpapala. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat. Thank you Lord, sa kalakasang taglay. Thank you Lord, sa bagong umaga. Hindi ka nagbabago, pag-ibig mo'y sapat. Ito ang lagi aawitin ko, para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Thank you Lord, sa umagang kay ganda. Thank you Lord, sa mga pagpapala. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat. Thank you Lord, sa kalakasang taglay. Thank you Lord, sa bagong umaga. Hindi ka nagbabago, pag-ibig mo'y tapat. Ito ang lagi aawitin ko, para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Hello, good morning! Ayan, wow, it's Wednesday morning. It's January 14. Ako, almost halfway through na tayo sa ano. Ang bilis ng panahon, January. So, sino sa inyo ang natupad nyo na ang yung mga ano, tawag doon, mga New Year's resolution. The first 2 weeks ng taong 2026 ay yan, consistent kayo sa inyong mga New Year's resolution whatsoever. Pero alam natin, talagang isang katotohanan din, talaga ang pagbabago ay sa Panginoon lang talaga, not on our own effort. Pero by the grace of God, we can do this. Amen. At least may desire tayo magbago. Malaking bagay po yan. Katulad nga po sa ating mga pinag-usapan ngayon. So good morning po sa mga nandyan na. Ate Arceli, good morning. Bishop Noel Hernandez, good morning po. Good morning po. Ayan. Sa mga maaga nandiyan, si Tilisa Enriquez,
at sila ati ba nandiyan ako? Ayan. So good morning everyone. So it's another day that the Lord has made. January 14, kaya happy birthday sa mga nagbe-birthday ngayong araw na to at nag-anniversary man ng kasal nila. Sa mga nagbe-birthday, may kilala ba tayo? Wala akong kilala sa lang class sa Bible School. Ayan. Anyway, kung meron kayong kilala na nagbe-birthday, happy birthday at happy anniversary sa lahat. So let's pray. Father God, salamat po sa umagang ito. Salamat po na ikaw ang Diyos na tunay nga na nagbibigay sa amin ng dahilan para kami po ay tunay na magsaya. Because this is the day that you have made and we will rejoice and be glad in it, O God. Salamat sa Panginoon. Nawa sa oras na ito ay talaga ikaw maluwalhati sa lahat ng aming mapag-usapan at sa lahat ng aming mga pag-awit. Lord, ikaw po ang tunay mapapurihan sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Amen. Siguro tayo po magpuli sa Panginoon sa bagong awitin na kinampost po ni Pastor Boyd Ginicio. We're so excited na sa bagong taon mayroon ng at least 2 bagong kanta tayo narinig from our psalmist, lalo nga from Pastor Boyd Ginicio na kanyang mga bagong komposisyon. So let's worship God together with the psalmist this morning. I forgot the title, but this is a worship song that we can join together. Let's worship God. Okay, so yun lang po. Walang sound ang ating Salamat Panginoon sa iyong ginawa sa aming buhay. Salamat sa kaligtasan na binigay mo sa amin, Panginoon. Hallelujah sa pangalan mo, Jesus. Sinasamba ka namin, ikaw po ay aming patuloy na aawitan sa umagang ito. Hallelujah. Isang awit ng pag-ibig mula sa aming puso, Panginoon. Pag-ibig mo ay tunay, pagmamahal ay tapat, wala kang katulad, papuri ay sa'yo lamang. O Amang mapagmahal, itinataas kita, maluwalhati ka. Mga pangako mo ay tunay, tapat ang iyong salita. Kabutihan mo'y walang hanggan, biyaya ay sapat. O Jesus, Panginoon, pagsamba ay sa'yo lamang.
maluwalhati ka. Ikaw ang tanging nais ng aking puso. Wala nang ibigin na higit pa sa'yo. Ikaw lamang, O Jesus, ang pupurihin magpakailanman. Ikaw lamang. Muli po natin awitin sa Panginoon, pag-ibig mo ay tunay. Pag-ibig mo ay tunay, pagmamahal ay tapat. Wala kang katulad, papuri ay sa'yo lamang. O Amang mapagmahal, itinataas kita, maluwalhati ka. Mga pangako mo ay tunay, tapat ang iyong salita. Kabutihan mo'y walang hanggan, biyaya ay sapat. O Jesus, Panginoon, pagsamba ay sa'yo lamang, maluwalhati ka. Ikaw ang tanging nais ng aking puso. Wala nang ibigin na higit pa sa'yo. Ikaw lamang, O Jesus, ang pupurihin magpakailanman. Ikaw ang tanging nais. Ikaw ang tanging nais ng aking puso. Wala nang ibigin na higit pa sa'yo. Ikaw lamang, O Jesus, ang pupurihin magpakailanman. Ikaw lamang. Isang pa mula sa ating puso, awitin natin muli. Pag-ibig mo ay tunay, pagmamahal mo ay tapat. Hallelujah. Pag-ibig mo ay tunay, pagmamahal ay tapat. Wala kang katulad, papuri ay sa'yo lamang. O Amang mapagmahal, itinataas kita, maluwalhati ka. Mga pangako mo ay tunay, tapat ang iyong salita. Kabutihan mo'y walang hanggan, biyaya ay sapat. O Jesus, Panginoon, pagsamba ay sa'yo lamang, maluwalhati ka. Ikaw ang tanging nais ng aking puso. Wala nang ibigin na higit pa sa'yo. Ikaw lamang, O Jesus, ang pupurihin magpakailanman. Ikaw ang tanging nais ng aking puso. Wala nang ibigin na higit pa sa'yo. Ikaw lamang, O Jesus, ang pupurihin
ikaw lamang. Tanging ikaw lamang, O Diyos. Praise God. Wow. What a new song from Pastor Boyet. Hallelujah. Thank you, Lord. Ikaw lamang tanging ibigin. Praise the Lord. What a napakagandang awitin na mula sa puso ni Pastor Boyet at the psalmist. Yan, without further ado, let's now go to our series for this week. Yan, yung ating Up for His Coming. Tubuhos pa natin ito yung ating worship experience na naranasan natin last Sunday. Pero those are one of the two songs na bagong awitin ni Pastor Boyet Benicio. And we're excited for more. Come on, hopefully by this year we will have another the fourth album. Nung pa natin talaga pinipray, talaga it's possible na mangyari ngayon taong ito. Yung fourth album ng The Psalmist. So pag-play po natin yan. Isa yan sa ating binabalikan na anointing ng church as we were instructed to go back to what we have learned in the past, kung ano yung mga talagang ating ang ginagawa dati. Go back to your first love. At sa ginagawa natin ngayon, especially in ating worship team. Up for His Coming, a new year, ready for the King. So handa na po ba tayo sa pagdating ng Panginoon? Yan, especially sa ating tema for this year, 2026, Up for His Coming. Yan, so, kaya nga katulad sinasabi natin, New Year is not just about goals. But it is a renewed readiness for Jesus' return. So, napag-usapan na natin dalawang bagay paano tayo maghahanda sa pagdating ng Panginoon. So we talk about na let us be watchful, let us live with spiritual alertness, na talagang maging aware tayo sa mga nangyayari, lalo ngayon sa talagang sa tindi ng mga development. Talagang, minsan na babasahin natin yung mga nangyayari sa paligid, hindi mo na alam kung ano yung latest dahil napakabilis ng mga pangyayari. Ang dami mga nangyayari na hindi ko na it can escalate to something, di ba? For example nga yung nung gidera ni Trump ang Venezuela, and then ngayon may threat na naman na ang Iran naman ang susunod. So we don't know what's happening and things are escalating, and we may never know. Sabi nga, may nagsasabi nga na nabasa ako kanina na baka di natin alam, nasa tribulation period na tayo. Of course, it's not our leaning. Dahil ang leaning natin ay we will be raptured before the great tribulation. Pero just the same, we must be ready kung ano yung pagdating ng Panginoon. Kaya let us be watchful and live with spiritual alertness. And kahapon pinag-usapan naman natin yung let us be holy, live with moral readiness, na talagang sa gitna naman nangyayari sa paligid natin ay dapat tayo po ay maging banal, hindi tayo mataranta, hindi tayo magpanik, kundi tayo po ay lalo pang ma-encourage to live this life, to honor our God, to live a holy life. Katulad niya ng sinabi sa 2 Peter 3:11-14. Sabi sa verse 14, since you're looking forward to this, yung pagdating ng Panginoon, make every effort to be found spotless, blameless, and at peace with Him or with God. That should be our goal, hindi yung parang mapaparanoid tayo sa mga nangyayari. At talagang ako nandiyan na hindi takot ang dapat na maging dulot sa atin ng pagdating ng Panginoon, kundi excitement at talagang mamuhay para sa kanyang karangalan, time to live the holy life. And then pangatlo po sa araw na to, we will talk about how to prepare for the second coming of the Lord. Let us be faithful. Yan ka man, comment down below. Be faithful. Yan, live with active obedience. Yan, let's comment that. Be faithful. Live with active obedience. Sabi ng Luke 12:42-43,
The Lord answered, Who then is the faithful and wise manager whom the master puts in charge of his servants to give them their food allowance at the proper time? It will be good for that servant whom the master finds doing so when he returns. Yan ang kung gusto matagpuan ni Lord na mga servant niya, na mga lingkod niya ay mga taong faithful. Matagpuan tayong tapat. Nako, hindi wala tayo sa alanganing kalagayan na tayo ay nalingat o kaya nag-backslide o kaya tuminto tayo, naglaylo tayo. Hindi po yun ang gustong masahan ni Lord sa ating karong darating na siya. Ang gusto niya ay kapag balik niya ay makatagpuan niya tayong tapat sa ating ginagawa. Whatever you're doing for the Lord, malaki man yan o maliit, dahil sa Panginoon, malaking ginagawa mo, maliit na ginagawa mo ay pareho lang sa Kanya, as long as you are doing it with your faithfulness and living with active obedience. Yan, be faithful. Sister Nena Santos, good morning. Mami Mel, good morning, good morning. Yan, si Bishop Del nga po nandiyan. Yan, praise the Lord. Sabi niya, God bless you more, Pastor Boyd Dionisio. Yan, talagang especially with the new songs that's coming from his heart. Kaya nga, yan, isa yan sa talagang gagawin natin di ba? Maging faithful tayo sa ginagawa natin. Kung tinawag ka ni Lord na umawit, mag-compose, magpastor, maging cell leader, maging usher, whatever you're doing for the Lord, talagang this is the highest time na talagang tayo maging tapat, maging faithful. May nakakita man sabi ng Bible o walang nakakita, dapat talagang maging tapat tayo sa paningin ng Panginoon at sa paningin din ng mga tao na tumitingin din sa atin so that they will be encouraged. Sabi nga ng isang kanta, "Oh, may all who come behind us find us faithful." Lalo sa mga next generation, talagang kung merong paraan talagang pangunahan natin ng next generation is by good example. Dahil doon sila nakukuha talaga natin dahil kung sa pangaral, alam natin mga Gen Z in particular, talagang ayaw na makinig and all that, pero if they will see good examples, if they will have kasi mga maraming sa mga kabataan ngayon idealistic, gusto na lang talaga na-inspire sila, and that can be done kung ang mga nauna sa kanila, lalo yung mga leaders, mga nanay, mga magulang, mga nasa church ay talaga makitang tapat, seryoso sa Panginoon, hindi naglalaro, di ba? Hindi sinasayang oras sa ano pa mang bagay, kundi nagiging talagang masipag sa gawain. Sabi nga ng 1 Corinthians 15:58, kung magsisipag ka, kung sasagana ka, sumagana ka sa gawain ng Panginoon, hindi sa kalokohan, hindi sa mga ano pa mang bagay, kundi sa mga bagay na talagang alam natin na hindi nawawalan ng kabuluhan. Lalo nga, di ba, alam natin na isa yan sa talagang alam natin na whatever we're doing for the Lord, hindi ito nawawalan ng kabuluhan. Kaya nga, napakahalaga ng faithfulness, napakahalaga na talagang madatnan tayo ng Panginoon. Sabi ni Lord, di ba, imagine na sabi ng verse, madatnan tayo ng Panginoon na faithful tayo. So meaning to say, it can happen na tayo dumating si Lord na wala ka sa lugar mo, wala ka sa pwesto mo, wala ka sa paglilingkod, at talagang nasa awkward situation ka pa. Diba, nakakaya naman na madatnan ka ni Lord sa alanganing kalagayan, nasa lugar ng kasalanan, for example, o kaya naglaylo ka, nagtampo ka sa church, o kaya talagang lumayo ka sa ministry mo, tapos dumating si Lord. Sabi ni Lord, sana po matagpuan niya, sabi ng verse, basahin tuloy natin, no? Kung meron siyang gusto matagpuan na pagbalik niya, ay mga taong tapat sa gawain. Who then is the faithful and wise manager whom the master puts in charge of his servants to give them food allowance at the proper time? It will be good for that servant whom the master finds doing so when he returns. Ito yung mabuti raw sa servant na yun na kapag dumating siya, nagtatrabaho, di ba? Kapag dumating siya, siya ay naglilingkod, katulad na ba, merong nabaltaan tayo na teacher na namatay habang nagtuturo, habang nagdemo yata, something like that. Sabi nga rin nila, yung ganong teacher doon na namatay, sa kanyang pamilya maiwan, malaki ang reward, kumbaga. He died in the line of duty, in the line of service. So sarang ganun tayo. Meron ako narinig na pastor dati, gusto niya rin kung mamamatay siya habang nag-preach. Pwede rin, di ba? Ibig sabihin, kinuha ka ni Lord sa panahon na ikaw ay nasa paglilingkod, and that's a good kind of death, di ba? Yung talagang in the line of duty, kumbaga. At ganun nga sana talaga tayo mga Kristiyano, na talagang the Lord will find us doing what we ought to do, especially when He comes. Kaya nga yung awareness and alertness na pinag-aralan natin, dapat nasa heart natin yan, yung
wag tayong pa petics o pa banjing sa ating paglilingkod. Di ba? Yung katulad ng mga di ba anong ginagawa ng mga lazy servants. Naku, wala naman yung boss natin. Wala naman si sir, maglaro muna tayo, mag-ML muna tayo, mag-Facebook muna tayo. 'Di ba? Tapos kaya nga sabi nga ng ibang tao yung Facebook etc. nakakasira din talaga doon ng trabaho yan dahil nga minsan kahit nagtatrabaho na nag-Facebook pa o nag-ML pa, something like that, tapos dadating yung boss mo, mahuli ka, lagot ka, di ba? Maaari pang mapagalit ng mga sasanti ka pa at worst. So ganun din sana po tayo sa Panginoon. Yung mga simple lang illustration lang yun, but that's a bigger picture of what could happen kung tayo matagpo ng Diyos na wala sa paglilingkod, wala sa relasyon, sa tamang relasyon, wala sa tamang pwesto, wala sa tamang paglilingkod sa Panginoon. So let us be faithful in serving God. Hello, Kuya Ronald Stella, good morning, good morning. So yan maraming tayong mga kaya ngayon sa church talagang sensa gusto nating ibalik talaga na matagpuan tayong faithful. Totoo, maraming mga pwede tayong mga hinaharap, maraming tayong mga issues, kaya sabi nga ni Bishop Israel, di ba? Ito yung panahon na hindi na uso yung pagtampo-tampo, yung paghinto-hinto, lalo muna ako, pahinga muna ako. Kasi nga, ang problema nga dyan, kapag natagpuan ka ng Diyos na dahil sa ganung kalagayan, wala ka sa paglilingkod. Sinabi ng verse na binasa natin, ang gusto niya matagpuan ni Lord, pagbalik niya, ay naglilingkod ka, ginagawa mo yung bahagi mo, ginagawa mo yung calling mo, you're fulfilling, you're doing your job. Kahit nga sa natural, ayaw natin matagpuan tayo ng mga boss natin na wala sa pwesto, wala sa lugar. Diba? Kaya nga, pag marating yung mga boss sa isang mga kumpanya, nagkakagulo, nagkikismisan, and all that, pagdating ng boss, biglang balikan sa pwesto, diba? Nakakahiya kapag nakita kang wala ka sa pwesto mo, wag debating yung boss mo. So, kaya actually, kahit nga wala pa si Lord, di ba, nakikita naman tayo sa ginagawa natin eh. Pero minsan di tayo nahiya. So, let us be more aware na talaga nandiyan lang si Lord. Nakikita talaga tayo. Kaya nga, He will reward you. Sabi ng Bible, He will reward us according to our work. Ibig sabihin, recorded. Ibig sabihin, nakikita niya talaga. Yung sabi nga ng implication ng 1 Corinthians 15:58, di ba, hindi nawawala ng kabuluhan na lahat natin ginagawa. Kaya nga sabi ng Bible, kahit yung pag-abot mo ng tubig, ng isang basong tubig, ng malamig sa likod ng Diyos, may reward na. So, meaning to say, even the smallest deeds, kapag ginawa mo sa Panginoon, noted the Lord. Inom muna ako. Salamat sa tubig. Ako rin nagbigay ito sa akin. Diba sabi nga pagdalaw natin, yung paggawa natin sa ibang tao, ginawa natin sa Panginoon, noted the Lord. Ayaw nga, maaaring nakalimutan na natin yung mga ginawa natin. Katulad kanina, nasa Genesis ako, nakakalungkot yung ginawa nung di ba, yung cupbearer na tinulungan ni Joseph sa kulungan. Sa kabilin-bilinan ni Joseph ay huwag mo akong kakalimutan na sa ginawa ko sa iyo, tulungan mo ako na makaalis ako sa lugar na to dahil hindi ko naman talaga kasalanan ako nakulong. Pakibanggit mo kay Pharaoh. Pero di ba, in 2 years nakalimutan. Hindi nakalimutan yung mabuting ginawa ni Joseph kung ba't siya nakalaya na talagang dun sa interpretation niya. Ang mga tao nakakalimutan yung ginagawa natin, di ba? Minsan nga ang problema sa tao sa 10 ginawa mo na mabuti, nakakalimutan. Ang hindi niya makakalimutan yung isang maling pagkakamali mo. Di ba? Nakakasakit niya, Kuya Eddie. Di ba? Yung marami kang tinulungan mo, pero isa lang bagay na hindi mo nagawa na tama, yun na naalala. Yun na naging dahilan naging definition ng relasyon nyo. Pero iba sa Diyos, di ba? Sa Diyos, sa ating mga pagkakamali, kapag ito'y kinumpisal mo sa Panginoon, hiningi mo ng tawad, kakalimutan niya, sabi ng Bible, as if you have never sinned. Pero lahat ng ginawa mo, even the smallest deeds, ginawa mo sa ibang tao, ginawa mo sa Panginoon, ay hindi niya makakalimutan. It is recorded, and then you will be surprised pagdating mo sa langit na you are rewarded richly. Na talagang magugulat ka, wow, grabe Lord, di ko naman naalala na ginawa ko ito, naalala mo pa?
Diba yung katulad ng pag-abot ng tubig, yung paggawa mo ng mabuti sa ibang tao, it will be rewarded, especially pagdating sa langit. Kaya marami magkakagulutan sa langit eh. Baka yung mga usher lang, yung mga nasa ministry na hindi man kilala, nasa background lang, yung pala yung maraming reward kasi ginawa nila yung lahat ng ginawa nila sa paglilingkod sa Panginoon ng may katapatan. Diba? Yung talagang faithfully, kasi ang faithfulness talagang mas nakikita yan, lalo na kapag wala nakakita eh. I mean, yung ginagawa mo isang bagay, kahit na hindi ka nare-recognize, ginagawa mo isang bagay, kahit na walang bumabati sa iyo, pero si Lord nakikita ka. Wow, the Lord sees you. Wow, He's the God who sees. Palapakan natin ang Panginoon for that. Hallelujah. Thank you, Lord. Hindi na mawalan ng kabulahan. Hello, Pastor Marita. Good morning, good morning. Yan sa mga kakapwa ko lingkod na naglilingkod sa Panginoon. Yan si Bishop, nandiyan si Bishop Nael, Pastor Marita, kasi mga pastor na nandiyan. I salute you because you're serving God. Maaring hindi man ganun ka, hindi tayo nakabase sa natatanggap natin, at wala man, hindi man tayo nare-recognize. Minsan nga nababash pa, di ba? Pero go lang, di ba? Lingkod lang tayo sa Panginoon kasi alam natin na si Lord naman talaga nakakita eh. At the end of the day, ang pinaglilingkuran naman natin talaga si God, si Lord. Kaya nga kahit nga mga normal, mga lay leaders o kaya tayong mga ordinary Christians, yun din ang maging mindset natin na kahit hindi ka lang dilingkod sa Panginoon directly, for example, nagtatrabaho ka sa isang kumpanya, ang sabi ng Bible, kung maglilingkod ka, do it as if you're serving God. Ang pinaglilingkuran mo, Panginoon, hindi ang boss mo. Kaya mababawasan ang reklamo mo, mababawasan ang mga mga pagsuway mo kung malalaman mo na si Lord nga pala pinaglilingkuran ko, hindi yung boss ko. Diba? Kung ganoon ang mindset natin lahat, maging maaga ka, talaga maging faithful ka sa boss mo, talaga maging masunurin ka, hindi ka magrereklamo, maging matulungin ka pa sa iba, talaga you will do your best. Nakikita man ng mga tao, may overtime pay ba o walang overtime pay? Gagawin nyo dahil ang pinaglilingkuran mo ang Panginoon eh, di ba? Naalala ko yung isang Christian siya, bagger lang siya sa Dole, yung isa sa pinakamalaking kumpanya ng pineapple sa Pilipinas. Dahil seryoso sa kanyang ginagawa. Talagang pumapasok siya ng Sabado, nagre-report siya nang hindi recorded as overtime. Talagang out of his desire na maging maayos yung kanyang trabaho. Kaya for example, nakita siya ng Vice President. Oy, anong ginagawa mo dito? Alam mo ba na walang overtime dito? Opo, alam ko po, pero gusto ko lang maging maayos yung trabaho ko. Tapos ano ba pangalan mo? Tinanong yung pangalan niya. Tapos kaya pala tinanong pangalan nalagay sa puso ng Vice President na to na kapag nag-retire siya, ang recommend niya maging Vice President yung taong yun, yung bagger na yun na talagang napaka-faithful sa kanyang trabaho, may nakakita man o wala, merong mang overtime o wala, ginagawa niya yung trabaho niya. Kaya nga nung nag-retire yung Vice President na to, ang recommend niya yung bagger na yun, talagang na-promote, imagine, dahil sa faithfulness. Yan, kaya rewarded ang faithfulness. Kung sa tao nagre-reward ng faithfulness, how much more ang Diyos natin na talagang mas matindi mag-reward. Ngayon pa lang, di ba, marami na tayong natatanggap na reward from God, na alam natin si Lord talaga ang nagbibigay. Kaya ako testimony ko talagang nakita ko ngayong Pasko sa kabila ng mga pinagdaanan ko, sa kabila ng maraming mga issues na nangyari sa buhay ko nakita ko yung faithfulness to God. Yung talagang you can never outgive Him, talagang tapos na Pasko, marami pa nagbe-bless. I mean, yung ganung bagay ba na kung dito pa lang ganun nakabuti ang Diyos, how much more kapag nagkita tayo sa langit. Wow! So, excite. Thank you Lord. Yan. So be faithful, live with active obedience. Yan, active obedience. Na talagang sumusunod tayo sa Panginoon, matagpuan tayo ni Lord na faithful hanggang sa kanyang muling pagdating. At ito ang gusto natin masabi, ito ang hinihintay natin, ito yung pangarap natin na masabi sa atin. Verse 21, his master replied, well done, good and faithful servant. Wow! Yan ang gusto natin marinig sa Panginoon.
Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Nawa, yan ang masabi ni Lord sa atin kapag tayo ay dumating na sa kanyang piling na talagang tayo po ay sasabihin na mabuti, tapat at mabuting alipin, good and faithful servant. Diba? Kaya nga sabi, hindi man talaga tayo dapat maging best, maging good lang tayo, maging faithful sa ginagawa natin. At nakikita ng Diyos, God sees faithfulness in that, even in few things, sabi ng Bible. Kaya kaya ang paglilingkod natin it will not stop here on earth hanggang sa langit, forever we will serve Him. Ang tanong lang, ano yung magiging position mo sa langit? Diba? May promotion na mangyayari. Diba? Kung akala natin tapos na ang ating trabaho dito sa lupa. Hindi, maglilingkod pa rin tayo forever sa Panginoon, pero there will be such recognition and promotion sa piling ng Panginoon. Kaya nga kung ikaw naging nakapagkatiwalaan sa maliit na bagay na ginagawa mo rito sa lupa, sabi ng Bible ay ikaw ay pagkakatiwalaan ng Diyos ng maraming bagay sa langit. Diba? Alam natin isa sa ating gagawin we will reign with Christ in the millennium, in 1,000 years. So kung ano yung katapatan mo rito sa lupa, yun ang magiging basihan ng inyong magiging pwesto sa millennial reign of Christ. Kung kayo naging faithful sa pangunguna mo sa mga cell group o sa bibigyan ka ni Lord ng sambayan. Sabi ng Psalms, diba? Ask of me and I will give you nations. Anong bansa ba gusto mong pangunahan, diba? Baka mamaya barangay lang ibigay sa inyo ni Lord dahil hindi ka masyadong matapat. So gusto natin talagang makita tayo ni Lord na faithful. Diba? Isa nga sa gagawin natin, we will judge angels, diba? Bibigyan tayo ng assignment in overseeing angels. Imagine, yung katapatan natin ang magiging measurement, ang magiging basihan as to where God will put us in eternity. So ngayon pala, mag-apply ka na sa Panginoon ng mas magandang pwesto by being faithful to what you are doing, even in the smallest deeds. Kahit sa maliit na mga bagay na ginagawa mo, may nakakita man o walang nakakita. Amen. Praise God. Sabi ni Pastor Marita, yes po, to God be the glory. Amen. Diba? Talagang yan, hindi nyo alam kaya minsan nakakalungkot yung mga members na instead na tulungan pa yung pastor yung magsasalita pa ng mga negative about pastor and all that, hindi na lang daming pains and sacrifices ng mga lingkod ng Diyos. Kami talagang iniiyak na lang namin kay Lord. Di ba? Amen. So may mga pagkukulang man ng mga lingkod ng Diyos, pero ang tignan natin dito yung faithfulness na nagpapakita pa rin, di ba? Kaya nga we show up, yung mga naglilingkod sa Diyos, they show up in their posts despite of the hurts, di ba? Despite of the pains, despite of the pagod. Kumbaga, sabi nga, hindi pagod na magpapahinto sa atin di ba? Hindi yung mga pasakin, hindi mga problema. Dahil nga, una, sinusustento tayo ni Lord. And then, because of our desire to really serve God with whatever we're doing for the glory of God. And everyone say, Amen. Kaya palakpakan sa mga lingkod ng Diyos na talagang nagpapatuloy kahit ano mangyari. Maging pastor man, maging cell leader, at even mga magulang na naglilingkod sa kanyang pamilya as a part of their service to God. Dahil nga ito nga magandang platform ni Lord playing field ni Lord. Parang somehow ginawa niyang pantay-pantay ang lahat sa paglilingkod sa kanya. Kahit hindi ka naglilingkod sa church, kahit hindi ka naglilingkod ng full time, pero kung naglilingkod ka sa master mo na as if you're serving God, then you're serving God. Amen. Can you imagine that, 'di ba? Nagti-teacher ka, nagtuturo ka, pero ang paglilingkod mo para sa Panginoon din pala. Kaya nga kung ma-realize natin 'to, yung mga nagtatrabaho diyan, you don't just serve for the money, you serve for the glory of God. Hindi lang para kumita. 'Di ba? Double blessing sa mga nagsisipag, 'di ba? Dahil naglilingkod ka na kay Lord, tapos naglilingkod ka pa sa tao na may compensation, super blessed ka. Kaya wag nating alisin yung mindset na yan, sabi sa Colossians 3, na talagang gawin natin lahat ng bagay. Kahit nga sabi ng Bible, kahit kumain, imagine,
kahit kumain, kahit uminom, gawin natin para sa Panginoon. Wow! So, talaga yung awareness natin na everything that we're doing is for the Lord. Diba? Talagang hindi para sa sarili natin, hindi lang para sa ibang tao, kundi higit sa lahat para sa Panginoon. And everyone say, Amen and Amen. Praise God. Kaya kung ako sa inyo talagang I will be more aware that what I'm doing is for the Lord. Whatever we do. Lalo ba nga, di ba, kung diretso para sa Panginoon yan. At ang isa sa mga reward natin, sabi dito, I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Wow! Diba? At lumilim dito sa ko. Napindot. Come and share the master's happiness. Kaya naramdaman natin yan, diba? Sino sa inyo yung mga naglilingkod sa Panginoon niya? Masaya kayo. Diba? Kahit nakakapagod, kahit na maraming problema, kahit na maraming mga balakid, and etc. Pero there's so much joy, di ba? There's so much joy, di ba? Sa Bible nga, yung mga disciples, kahit na pinalo na sila, kahit na pinarsakit na sila, sabi ng Bible, ang saya-saya nila. Ang sabi pa nga, ang saya na at ang saya. Imagine, nape-persecute na tayo dahil kay Jesus. Can you imagine that? Nagpapasalamat pa sila dahil na-persecute sila dahil kay Jesus. They're sharing with the Lord's suffering, pero yung joy na nararamdaman nila ay hindi mababayaran. At somehow we can relate to that, 'di ba, sa mga naglilingkod sa Panginoon. Kahit nakakapagod, kahit talagang minsan alam natin parang walang balik, pero ligod lang, 'di ba? Tuloy lang. Yun talaga yung natin, yung parang kahit nasabihin natin na parang hindi na-return on somehow yung kasi hindi pa naman tapos ang kwento hindi pa naman tapos yung natin, yung paglilingkod. Si Lord talaga at the end of the day, siya rin talaga naman ang magsasabi ng kung ano yung paglilingkod natin. Hindi tao, hindi yung result actually. Diba? Kaya nga we're not just after results. Diba? Ang mas importante sa Panginoon, faithfulness Alam niyo po ba 'yon? Na hindi tagumpay ang mas priority ni Lord sa buhay natin, kundi yung katapatan natin. Diba? Yung katapatan natin, hindi yung glory, hindi yung recognition. Diba? Kung sa recognition ng tao, diba? Hindi naman natin mauwi yung mga trophy natin, yung mga plaque natin, yung mga pagkilala, hindi naman natin madadala sa langit yan Madadala lang natin yung tayo, karakter natin, yung puso natin na talagang ang puso ay maglingkod sa Panginoon. And everyone say, Amen and Amen. Praise God. Ano ba ibig sabihin nito? O diba? Grabe, ang daming revelation. Thank you, Lord. So ano ibig sabihin yan? Readiness is not passive waiting. Kung tayo naghihintay sa Panginoon, hindi ito passive. Ako, tagal naman ni Lord. Diba, para ka naghihintay ng Shopee o Lazada na nag-ubos ka ng oras habang hinihintay mo darating. Hindi ganon. It is faithful serving. So, for example, kung naghihintay ka ng Shopee o Lazada na delivery, hindi ka nakatanga, di ba? Sorry for the word. Hindi ka nakakatingin sa kawalan. Kundi may ginagawa ka. Parang ganun, di ba? Meron ka naglilinis ka ng bahay, o talagang you make yourself fruitful as you are waiting. So, ganun din tayo sa Panginoon. Habang naghihintay tayo sa Panginoon, while we are waiting, we will serve God. While we are waiting, we will worship God, di ba? Katulad ng inawit ko sa tribute kay Pastora. While I'm waiting, I will worship while I'm waiting. I will serve you while I'm waiting, di ba? Habang naghihintay tayo sa Panginoon, maglilingkod tayo. Yan, faithful serving. Ang paghahanda ay hindi paghihintay lang ng walang ginagawa, kundi paglilingkod. So habang naghintay tayo sa pagdating ng Panginoon, you will make yourself busy for the kingdom. Hindi lang for nothing. Ang sabi ng parable of the talents, occupy till I come. Magtrabaho kayo hanggang sa dumating ako. So yung ganun ginagawa natin. Hindi tayo katulad naman naghihintay sa Panginoon, di ba? Yung mga dati mga na chismis na pagdating ng Panginoon, di ba? Yung pumupunta sa bundok, kaya sa building, nakaputing gown pa. Nabantaan niyo po ba yung mga ganung paghihintay ng maling way ng paghihintay na
na binintay lahat ng ari-ari nila, nagsawa sila sa isang lugar, hinintay si Lord. Hindi ganun ang sinabi ng Bible na paghihintay eh. Na ano na tayo walang gagawin, na talagang tayo ay pupunta sa bundok o kaya sa taas ng building. Meron pa nga sa taas ng building yung darating na si Lord nung something in the year 90s or 80s, darating na si Lord, may mga nagpuntahan sa building nakaputi, inaantay na dumating si Lord. Hindi po yung ganun ang design niya. Ang design ni Lord, habang nagtatrabaho tayo, habang may ginagawa tayo, darating si Lord. That's how it will be. Kaya nga, di ba, sa mga rapture, mga scenario, di ba, yung may nagtatrabaho ka, may ginagawa ka, bilang nawala ka. Ganun po yung mga scenario mangyayari na meron kang ginagawa, lalo na para sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Bible, na madatnan tayo ni Lord na nagtatrabaho, hindi di ba? Hindi yung naghihintay sa kawala nakatingin sa langit, di ba? Kundi may ginagawa ka para sa Panginoon. You make yourself busy by serving God, by being faithful to what you're doing. And everyone say, Amen, Amen. Yan, si Sister Nelly, masaya no, di ba? Masaya habang naghintay tayo. Minao naman sa atin, masaya sila ron. Kaya ako nagkaroon ng revelation na hindi bawas, kung di man ako iiyak, mawala yung pag-iyak ko, bawasan yung pag-iyak sa nawala sa buhay ko, kasi baka malungkot pa sila sa langit mag-alala. Sabi ko, kundi kailangan maging masaya sila ron, masaya na sila ron, masaya yung mga nauna sa atin, tayo maging masaya na rin, dahil alam natin na we will also come to that point na talagang tayo darating sa Panginoon. Pero habang naghintay tayo masayang maglilingkod, tayo masayang gagawa ng kalooban ng Panginoon, tayo masayang magbabahagi ng kanyang salita. Katulad ngayon, meron tayong mission sa Porpis, mag-share tayo ng Word of God. That's part of our being ready sa pagdating ng Panginoon. Faithful serving. Sabi dito, Jesus is returning for a working, loving, witnessing church. Wow! Woo! Yan ang babalikan ni Lord. Babalik siya sa isang church na nagtatrabaho, nagmamahal, at nagpapahayag, nagsumasaksi para sa Kanya. Yun ang gustong balikan ni Lord na church, hindi yung tamad, hindi yung away-away, hindi yung walang ginagawa, hindi naghihintay na nakasuot pa ng puti, tapos pupunta sa bundok o sa building at abangan na dumating si Lord. Hindi po ganon. Ang babalikan ni Lord yung nagtatrabaho, tapos nagmamahal at sumasaksi para sa Panginoon. At kung kayo yun, magsabi kayo ng Amen. Amen and Amen. Woo! Praise God, diba? So balikan tayo ni Lord na nagtatrabaho, nagmamahal at sumasaksi para sa Kanya. Wow, so Lord, and as a pastor and as your pastor, that's one of my goal and duty na i-prepare ang church to be a working, loving, and witnessing church. Yeah, alam natin, yun din po ang mission ng mga pastor na nandiyan, na i-prepare ang church na nagtatrabaho, nagmamahalan, at sumasaksi para sa Panginoon. At yun ang babalikan ni Lord na church na matagumpay. And everyone say, Amen and Amen. Praise the Lord. Wow. So, let us build that church. Amen. Sino po gusto sumama sa ganitong uri ng church na nagtatrabaho, kahit anong mangyari, kahit baha, kahit umulan, kahit maaraw, kahit mainit, di ba? Kahit wala pang aircon. Naglilingkod pa rin sa Panginoon. Nasaan na yung mouse? Nawawala yung mouse. Come on, let us be that kind of church na talagang babalikan ng Panginoon. Amen. Ako. Mag-overtime tayo. May mission pa tayo. Ayun. So, paano natin apply yan? Ilang bagay na how to apply being faithful. So, I just encourage you, number 1, serve in the ministry. Yan, sa Sunday po, magkakaroon tayo ministry Sundays, sa next 2 Sundays. Now, we will open up the ministry sa gustong mag-involve sa mga committees na binubuo natin para mas marami tayong magawa para sa kaharian ng Diyos. So let's get involved in the ministry. Kung yung ginagawa nyo, talagang gawin nyo pa ng faithful, mag-open ng simbahay, mag-open ng mga cell groups, at talagang magpagamit tayo, be available for the ministry. And then
talagang yun, marami po tayong ginagawa ngayon, gagawin para sa ano, meron tayong commissioning Sunday this January 25. Then share the gospel. Yan, no matter what, alam bang kaparaanan, katulad sinabi ko, yung platform na binigay sa atin ni Lord, gamitin natin to our advantage. Meron mang gamit ng negative ang social media, gamitin natin to our advantage. To share the gospel, at of course, yung ating pag-share sa lahat ng tao sa paligid natin, be more active, talagang mas lalo natin gawin, mas lalo tayong manggigil in sharing the gospel. And everyone say, Amen. So, yung dalawang bagay pa lang yun, malaking bagay na yun na mauubos na ang ating panahon para talagang habang naghintay tayo sa pagdating ni Lord ay may ginagawa tayo. At marami pa. Ito pa yung mga suggest natin. Disciple. Yan, talagang ito yung gusto nating ibalik ang bagsik ng pagdidisipulo. So, disciple others. Make sure na hindi na mayroong tao na madadala tayo sa Panginoon. Make sure na mayroon kang pinagsasabihan, mayroon kang tinuturuan, mayroon kang ginagabayan, mayroon kang in-inspire to follow Jesus. Hindi lang tayo tagasunod, tayo rin ay magpapasunod para sa Panginoon. Tayo rin magiging discipler. A disciple is a discipler. Yun po ang katotohanan. Na hindi ka masasabing disciple kung ikaw hindi naman nagdi-disciple sa iba. So, ibig sabihin talagang dapat direct yan, tuloy-tuloy yan. And then, ang gagawin din natin this year is to love people intentionally, lalo sa ating church, bilang Love Fellowship Church, di ba? Na talagang maging faithful tayo sa pagmamahal sa bawat isa. So, let's love people, talagang maging aware tayo, talagang let's reach out to those na alam natin kailangan i-reach out, di ba? Talagang, yun pa rin ang gagawin natin talaga, yung mga medyo nawawala, nalalayo, for some reasons, aabotin natin talaga. Hindi natin pwede sabihin, bahala kayo sa buhay nyo. Hindi pwedeng ganun hindi pwedeng maat pa, di ba? Malay ko pa kailan ko sa inyo, basta ako nagdiling ko. Hindi pwedeng ganun Talagang mamahalin natin yung mga tao. Kahit kung paano si Jesus, kahit isang tupa lang, sabi ni Jesus, hanapin pa rin natin Talagang aabotin pa rin natin. Kahit na tayo na yung bumaba, katulad niya ng mabuting pastol, na siya mismo, he will recklessly reach out to the person para lang maibalik siya kahit na hindi ganoon kadali. So ang tanong natin sa bawat sa ngayon sa New Year as we close ay, if Jesus returned today, what would he find me doing? What would he find you doing right now? Kung babalik si Lord sa oras na to, ano ang ginagawa mo? Ano matatagpuan ni Lord na ginagawa mo bukod sa nakikinig ka ngayon sa akin? Kung ngayon sa darating, ano kaya matatagpuan niya, di ba? Sana po matagpuan niya tayo, sabi ng verse na binasa natin kanina, matagpuan tayo naglilingkod sa Panginoon, faithful, ang puso natin ay puno ng pag-ibig sa Panginoon, nagpapatawad tayo, matagpuan tayo na talagang nagmamahal sa Diyos at sa kapwa natin, sa church na kinabibilangan natin, we are faithful in doing things for God, for the glory of God. Hindi natin alintana yung ating personal na interest o kalagayan. Mas priority natin si Lord at ang paglilingkod sa church, sa Panginoon, sa mga tao. And everyone say, Amen. Praise God. Matagpuan po tayo ng Diyos na faithful, naglilingkod para sa kanyang kaharian at sa kaluwalhatian niya. Tayo po'y manalangin. Thank you Lord, Father God, salamat po sa oras na to. Salamat po na ikaw nga po ang tunay na nakakita ng katapatan ng bawat isa po sa amin. Kaya Lord, I pray that you will find us faithful, Lord. Lord, kung meron man kaming kakulangan, patuloy mo kaming gabayan. Lord, you know our hearts na we want to serve you, we want to really do great things for you, Lord. We want na talagang na hindi masayang ang buhay na to na binigay mo sa amin. Kaya Lord, sa oras na to, patuloy po kami nagtatapat sa iyo at aming inaalay, aming puso, aming buhay na gawin ang iyong kalooban, lalo sa taong 2026, na ikaw ang manguna, Panginoon, ikaw ang tunay na magbigay sa amin ng gabay, ikaw ang tunay na magbigay sa amin ng inspirasyon at lalo pang kadahilanan as to why we will still live here on earth. Habang nandito kami, Panginoon, hindi masasayang ang oras namin, kundi maglilingkod kami para sa iyo, talagang magiging tapat kami, may nakakita man na wala, may recognition man na wala, basta alam namin as long as we are doing these things for your glory, O God.
Kaya salamat sa Panginoon, pagpalain mo po bawat sana na kasama namin ngayon at makakapakinig pa nito. I pray that they will all be challenged to be faithful, to live with active obedience for your glory, O God. At yadalang namin even yung mga mayroong kalagayan na maaaring may mga challenges, na mga nawalan naman sa buhay, mga may sakit, mga kailangan ng provision, Lord. I pray that you will just show yourself faithful, Lord, as you said in your word na you will always show yourself faithful, especially to those who are faithful to you, Lord. Kaya salamat sa Panginoon. Ikaw ang patuloy maging tapat kahit minsan hindi kami faithful, but you will remain faithful to us, Lord. Kaya nawa ay patuloy kami lumalim sa aming katapatan sa iyo, Panginoon. At matagpuan mo kami ng dilingkod na kapag ikay dumating, Lord, kami po ay nasa tamang kalagayan, nasa iyong kalooban at naglilingkod para sa iyong kapurihan, Panginoon. Kaya pagpalain mo po ang bawat sana nakasama namin ngayon na ang mga lingkod ng Diyos at ang mga leaders, Lord, at ang bawat sa Lord sa naglilingkod man sa kanyang pamilya, nagtatrabaho man sa mga kumpanya, na gagawin namin ang lahat ng bagay as if we are doing this directly to you, O God. Dahil alam po namin, at that's what really matters most, na talagang gawin namin ang lahat ng bagay para sa ikaliwalhatian kahit sa aming pagkain, kahit sa aming pag-inom, maliwalhati ka sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya salamat sa iyo, pagpalay mo po ang bawat pagpalay mo po ang maghapon namin na as we serve you, as we do things for your glory, O God. At pagpalay mo din po ang aming ministry ngayon sa 4Ps. I pray that you will continuously reach out people, save them, bless them, O God, for your glory. Kaya ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus at lahat ng tapat sa Diyos magsabi ng malakas na Amen. Amen and Amen. Praise God. Kaya ngayon po, tayo pa sa magpapaalam at sa pangalan po na yan, sa ating tomorrow po, magkita-kita tayo muli sa ating paglilingkod sa Panginoon. At mamayang gabi po, meron talking night with the leaders. So, let us do this for the glory of God. Nanawa ay siya patuloy maluwalhati. Kaya, by the grace of God, magkita-kita tayo tomorrow, 7 a.m. Dito pa rin sa Every Gising is a Blessing. God bless, God bless. Shalom, shalom. Napagpapala, hindi ka nagkukulang, yaya mo'y sapat. Thank you, Lord, sa kalakasan taglay. Thank you, Lord, sa bagong umaga. Hindi ka nagbabago, pag-ibig mo'y sapat. Ito ang lagi aawitin ko. Para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Thank you, Lord, sa umagang kay ganda. Thank you, Lord, sa mga pagpapala. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat. Thank you, Lord, sa kalakasang taglay. Thank you, Lord, sa bagong umaga. Di ka nagbabago, pag-ibig mo'y tapat. Ito ang laging aawitin ko. Para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord.
blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Every kissing is a blessing.